Xin chào Vietnam! Good morning guys and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Ayan, it's been so nice na makapag-vlog tayo ulit and it's really a good morning everyone. Nandito na tayo ngayon sa Noi Bai International Airport dito sa Hanoi, Vietnam. And for today's video guys, tayo ay mag-spend ng isang buong linggo para libutin natin ang Hanoi at ang Sapa, Vietnam. So before anything else guys, do not forget to follow us on our social media accounts. It's John Harvey on Instagram, IG_John Harvey on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook page. So dito na ako nag-umpisa ng vlog kasi na-stress lang ako na magsimula doon dahil mapapahaba lang yung vlog natin. So bibigyan ko na lang kayo ng idea kung ano yung nangyari. Wala naman tinanong sa akin sa immigration ng Philippines at saka ng Vietnam. Ang tinanong lang sa akin sa Philippines ay kailan ang balik ko. Yun lang. Same sa kapatid ko. Medyo late din naman yung tao on that time. Yung flight pala natin guys ay 5 in the morning. And wala. Mula pag-akyat hanggang pababa, tulog na ako. So wala na rin ako alam sa nangyari sa loob ng plane. Then ngayon naghahanap na lang kami ng kung saan kami pwede mag-withdraw ng pera. Gagamitin ni Kuya ay GCash card niya and ako yung Monzo card ko from UK. Dahil yun yung may mga mababang exchange rate and ayoko mag-transfer ng peso, ng pounds to peso, peso to Vietnamese dong kasi malaki na yung malalagas. So ngayon nag-aantay na lang tayo ng kung saan tayo makapag-withdraw kasi hindi nyo makita kung nasaan. And then, kung gusto nyo pala ng SIM cards, ay highly suggest na mag-eSIM na lang kayo. Kasi sa eSIM guys, mas accessible siya, mas tipid. And at the same time, hindi kayo masyadong ma-stress dahil hindi na sasaksakan ng SIM card. But if ever it comes to worse na hindi kayo nakabili, pwede naman dito sa mismong airport, dun sa baba. Papakita ko sa inyo pag bumaba tayo kasi dun din naman tayo mag-exit mamaya. Tulungan ko lang muna tong isa para mapatapos sa kami agad. Nandito kami sa baba kung saan kami lumabas kanina, dito sa kabilang area na to. And then, ang option kasi ng bangko ay TP Bank or AgriBank. So, ayun yung AgriBank guys. So, imagine niyo ganyang kahaba yung pila ng mga magpapapalit ng currency. Yun yung option. Then, hindi ako masyadong nag-thorough research about this kasi nga, we have our flight pa going to Bangkok in few days din pagkatapos ito. Pero yeah, those are the two na na-research ko. AgriBank at saka TP Bank. So, since AgriBank lang yung meron dito and nasa old quarter yung TP Bank, so mag-withdraw lang kayo ng enough dito, then doon na kayo mag-withdraw sa TP Bank kapag nakapunta na kayo ng old quarter. Since mostly naman sa atin doon mag-stay, diba? Antayin ko lang matapos yung kapatid ko mag-withdraw, then mag-grab na tayo. Much better kung mag-download kayo ng Grab kasi yun yung pinaka-accessible dito. Hindi ko alam kung may Bolt kasi sa UK, sa Europe, mas mura ang Bolt. And then sa Thailand din, mas mura ang Bolt. Hopefully dito, okay din. Let's try. Then itap nyo lang yung card nyo. Then if you are more adventurous and mas tipid talaga yung gusto nyo mag-travel, may bus station dun sa kabilang side. Paglabas natin, papakita ko sa inyo kung nasaan yung bus station para may idea kayo. Medyo maingay. Nakapag-withdraw na ako using my Monzo account. So, ang na-withdraw natin ay 3 million Vietnamese dong. Yun lang yung allowed per transaction. And ang napapalitan natin ay 91.52 pounds or 6,760.65 pesos.
Ito yung conversion rate sa Monzo account ko. Sa'yo ay 3 million. 3 million Vietnamese dong. And ang charge lang sa GCash card is 49 pesos. Yun yung charge. Pero all in all, magkano yung nabawas? Ilang libo? 6,000 lang. Yung exact amount. Hindi ko sila. Bago nandito na kami sa Pillar 8 kasi dito lang yung nade-detect nung Grab. Mag-grab kami papunta ng hotel and then after that maglilibot na tayo. Medyo humid dito sa Vietnam. Medyo Baguio feels. Hindi ako prepared na medyo ganito kalamig. Pero magdodoble na lang siguro tayo para hindi tayo sipunin dahil tayo ay may Thailand pa. So magkano na bawas sa'yo? Sa GCash niya ay... Ang nabawas sa akin ay 6,700. Pakita mo na maayos, kuya. Ayan, 6,738. All in all na yung kasama na yung na-charge sa 3 million Vietnamese dong. Mas mura kapag naka-GCash. Mas mura pag naka-GCash. So, kung may GCash card kayo, better. Magkano yung sa'yo? 6,000? 6,000. Sa akin kasi 6,761. Conversion rate yun ng ano ngayon? 738. Mas mura sa GCash, guys, over sa ibang cards. So ngayon, kung kukulangin tayo ng pera, magta-transfer na lang ako sa GCash niya kasi lugi ako kapag nag-pounds pa ako. Ang rate ng Grab from airport to Hanoi Old Quarter ay ito yung today. Yes. 261.40 Vietnamese dong. So 582.97 pesos. Ang ingay naman. Good morning, Hanoi! Ayan, ngayon nakapagbaba na kami ng gamit. So, mamaya ko na i-discuss sa inyo yung pinaka-itinerary. I-cut ko muna kasi sobrang ingay. As I was saying, ayan, yung itinerary natin for today ay tatapusin natin lahat ng mga spots na kaya nating ikutin for this time. And then, later on ay pupunta tayo ng Sapa. Last minute decision lang ni Kuya na mag-book ng hostel. So yung pinakita ko sa inyo yung Eco Green Hostel. That's just for 884 pesos. May discount pa siya. So nakatipid. Ang sole reason lang kaya kami nag-book is para lang may mapagpalitan kami ng damit and maiwanan ng gamit. So yun lang talaga yung purpose niya. Ngayon, papunta tayo sa Pho. Kakain muna kami. Then, bago tayo mag-umpisa maglipot. So, more or less, puro montage yung makikita nyo para mas ma-appreciate nyo yung itsura ng Hanoi. Ayan, dito na tayo ngayon sa, ano to? Gia Truyer. Poggia 3. Poggia Truyer. Lalagay ko na lang dyan. Poggia It's Truyer. Hanoi's Family Heirloom Beef Noodle Soup. So, ayan. Mamaya na yung verdict, kakain na muna kami. Kasi kapag na ganito tayo, medyo matagal. Kakain lang muna tayo din. Tsaka ko na lang kayo sabihan. Pero mukha siyang masarap. Turo-turo lang kami, guys. Walang masyadong sarap. Wala masyadong sarap. Wala masyadong conversation. It's a must try. You should not miss that pho or pho.
ganun ka-exage kasi ang sarap niya talaga. Like, legit. By oh my Venus. Promise, sobrang sarap niya. For only 136 pesos. That's 60,000 Vietnamese dong. 137.5 pesos. Imagine, guys. Ganun siya kamura. So, naumpisahan na natin yung tour. Papunta tayo ng St. Joseph's Cathedral. Doon yung sa may center. And then, yan, mag-ikot-ikot tayo. Then, along the way, may titigilan pa rin naman tayo mga makakainan. As long as kaya ng tiyan namin. Pero for now, kailangan natin tong ibaba dahil sobrang sulit ng pagkain. Sobrang sulit. Promise. We're now here at St. Joseph's Cathedral. Yan. Hindi na ako makapagsalita ng malakas kasi for sure maraming Pilipino eh. Bago yung napanood natin sa walking vlog, andun lang yung Banh Mi Mama sa tabi ng St. Joseph's Cathedral. Ano yung dating niya? Medyo modern industrial. Yung ganun yung atake niya. Yung montage natin, pakita ko sa inyo sa kabilang side. Short trivia lang. So, yung St. Joseph's Cathedral pala ay na-establish noong 19th century under the Gothic style ng isang French architect. Then, dinala siya dito at ito ang naging center ng Catholicism dito sa may Vietnam, sa Hanoi. So, yun. It's not open for us to enter, but yeah, okay lang naman siya. Maganda yung itsura niya, but of course, we've seen better churches, but for an Asian style church, maganda na siya. Yun nga lang kasi we've seen some, lalo na galing lang tayo ng Vienna on where grabe yung itsura nung simbahan, di ba? If you want to check our photos na sa Instagram natin yan, and na-post na rin natin yan by this time, kasi mag-up to date tayo dahil marami tayong hahabulin pictures. Dito na tayo ngayon dun sa pinaka-park nila. Yung sa may Top Rua Tower. Yung nasa gitna, yung may pagoda. Mamaya dadaanan natin. At saka yung Turtle Tower. Ito yung isa. Pwede naman natin pasukin sa kabilang side. Nasaan ang pagoda dyan? Andiyan sa kabila. Okay, puntahan natin yon. Andito tayo sa kabilang side. Ang maganda, hindi mainit. Yun ang maganda today, guys. Hindi siya mainit. So, makakapaglibot-libot tayo talaga. And, napansin nyo, hindi ako masyado nagbi-video ng buo, like, dire-diretsong video. Kasi ina-enjoy ko yung view. And, one more thing, if you want to drive here, whether motorcycle or car, think multiple times. Kasi if you are not experienced enough, like hindi ka bus driver ng Pilipinas, jeepney driver ng Pinas, huwag ka magdadrive. Bubunggo ka dito, promise. Ako nga, pasahero lang kanina, muntik na, nagbe-break din yung pa ako eh. Kasi sobrang natatakot ako doon sa nagdadrive. Ang ganda, maganda ang Hanoi, guys. Na-appreciate ko siya. Pakita natin sa kabila para mas ma-appreciate nyo din. So, tingnan nyo. Ang ganda ng itsura. Ang relax. Maraming motor, yes. Medyo traffic, yes. Pero, wala. Baliwala yun, guys. Sobrang okay ng Hanoi for me. If food trip ang hanap nyo na mura, go to Hanoi. Hindi kayo magsisisi.
Dito na tayo ngayon sa Ngoc Son Temple. And may admission fee siya na 50,000 Vietnamese dong. So, if i-convert natin siya sa Philippine peso, so that's roughly around 115 pesos. So, not bad. Dahil for maintenance naman nila yan. Yung mga montage yung sa una pa lang before yung admission, and then now andito na tayo sa may tulay, papasok na tayo sa pinaka-temple. Montage na lang tayo ulit. Okay, titikman na natin yung umorder kami ng ice egg coffee. Sa akin, ice egg coffee. Kay kuya ay ice egg coffee na may cinnamon. Next time na natin itry yung hot. Kasi init na init kami. So, para siyang... dapat... Wait, dapat ka sa akin. Isa. Yan. Man natin. Wala. Lasang kape lang. Nasa ilalim. Kailangan pala haluin maigi, guys. Yan, ganyan. Then, sarap siya. Hindi mo siya, wala namang lansa. Malansa sa'yo? Hindi siya malansa. Contrary dun sa ibang review. Yung ibang review malansa daw eh. Pero, hindi naman. Sarap siya, guys. Titikman na natin yung tiramisu tsaka yung lava cake. Itlog din yung nasa loob. Egg yolk. Masarap siya, pero... Lasang hopya. Oo, pag gano'n yung... Parang hopya na shape. Taste niya. If mag-order ka ng lava cake and tiramisu, proceeds from our lava cake and tiramisu sales will be donated for children in Vietnam. So, nakatulong pa tayo. Yung kita nila dito, donated sa poor children daw sa highlands ng Vietnam. So, there's more reason for you to support the business. And lastly, yung tiramisu. Bago natin i-cut. Kasi magta 3 minutes na rin yan. Yung tiramisu nila. Hindi nagpo-focus. Ewan ko ba? Ito masarap. Thank you. Meron yung charge for sure. Good. Very good. Okay, bill reveal. So, ang total bill natin ay
285,000 Vietnamese dong. So, katumbas siya ng, ayan, 285 is equivalent to 653.55 pesos. Para doon sa nakain natin, mura na siya sa kaping yun. Kasi kung magkakape tayo sa Philippines, let's say, Starbucks na lang, isang slice ng tiramisu, more or less 300 pesos. So, sobrang cheap niya. Hindi siya ganun ka-spectacular. Yung mapapawaw ka, yung ganun. Pero, yung para ka sumakses, hindi ganun. Pero, ano lang, good siya, good. It's 8/10 for me, yeah. Ngayon, pupunta kami ng Ananas. It's a local Vietnamese shoe brand. It's like Converse. Parang mga Converse yung datingan niya. Videohan natin yon, and then, after that, mag-check-in na tayo. Then, mamaya na tayo ulit lalabas sa hapon. Magte-take nap lang muna kami and then recharge ng phones and all. Kasi, mula kaninang kagabi guys, gising na kaming dalawa. Ako ay nakatulog. First time ko makatulog sa flight. Siguro dahil nag-take ako ng antihistamine. Before pa umatras yung aeroplano, pagkaupo wala na. Tulog na ako agad. Medyo mainit na ngayon, unlike earlier na medyo smoggy. Hindi siya foggy. So, ayun. Nag-aantay na lang tayo ngayon ng Grab natin. Pag ano, try natin yan, no? Yung mga parang tuk-tuk nila, no? Pero tanungin natin muna magkano. Bali, nandito tayo ngayon sa Ananas. It's a Vietnamese local shoe brand. Medyo Converse yung datingan niya. Tsaka ang ganda ha. Maganda yung slides. Gusto ko tong slides, guys. Ganito, oh. This one. Tsaka yung Chuck Taylor. Unisex. So, unisex daw yung mga shoes nila. Do you accept card payments? Credit cards. Yes, okay. Na-accept sila ng credit card. So, makakabili tayo ng sapatos. So, maghanap na lang muna tayo. Then, balitaan ko kayo. Bali, nakabili tayo ng 4 na sapatos. Grabe. So, binilan natin si mama nito. Binilan ko din si mama, nagpabili din si mama nito. Bumili ako nito. And then, binilan ko si RM ng ganito. So, ayun. Canvas na white. Mura lang siya. It's a local Vietnamese brand. So, visit Ananas. So, few minutes drive lang naman siya from Old Quarter. So, go here. Yeah. Sige na, hindi ko na i-gatekeep. Hindi ko na i-gatekeep. Sige. Kasi mura lang yung sapatos, guys. If you convert it to peso, 1,000 something lang siya. So, it's a good price. So we went to one of the local shops as well, and it names Raku Clothing. Sobrang mura dito, guys, and napakaganda rin ng mga options niya. And if you want to visit it, actually kasi ako pabor to sa akin kasi nga yung mga gamit namin sa UK na makakapal, na tutumbasan nito yung quality nun, and then yung price niya mas mura. So ayan, binili ko yung polo na yan kasi ang kapal niyan. So pwede yan gamitin kapag nandun na ako sa UK ulit pagbalik ko. And if you want to get other clothes, guys, better na puntahan nyo din to kasi magaganda yung mga options ng mga damit nila. Pabalik na tayo ng hotel para makapag-check-in tayo at mailapag natin tong gamit natin kasi nakabili na naman ako na anong tawag dito? Polo? Denim jacket na polo. Ganun yung datingan niya. Ang presyo niya ay 750,000 Vietnamese dong. So pumapatak siya ng 1,600 pesos. And sobrang ganda ng quality niya. Sobrang ganda ng box type niya. For me ha,
if you want to visit, search nyo na lang yung Rakyu. Lalagay ko dito yung itsura ng store nila. And medyo nasa liblib siya. Huwag kayong matakot pumasok. Kanina natakot din kami pumasok. Pero it's worth the try. Puntahan nyo siya. Kung mga bet nyo yung mga streetwise na itsura ng mga damit. So, you go for it. Okay, book na. Dito na tayo ngayon sa hotel. So, ang hotel natin ay... Anong pangalan ng hotel? Eco Green Hostel. So, magstay lang tayo dito up until 8 p.m. Pero bayad to hanggang tomorrow ng 12. So, ang presyo niya ay 884 pesos. And kung nagtitipid kayo guys at hindi naman kayo maselan, okay na tong room. Actually, maayos naman siya eh. Tingnan yung itsura. Yung toilet, nasa loob lang si kuya. Papasok mo, may fan, may table. May table dito. Yung bed. May TV, tsaka may fridge. May cabinet din naman. So, good na siya kasi kung pagstayan nyo lang siya, like partner lang kayo, okay na yung space na to for you guys. Para sa 800 pesos. So, sobrang sulit na nito compared sa iba na mas mahal pero mas dugyot. So, lalagay na lang natin dyan sa baba yung link. Medyo hinihingal ako, yes. Kasi yun lang yung cons nito. Wala silang lift. And you have to step from that side. Yung pinakadulong yan. Dyan yung lobby. And ito yung room. And meron pang mga room sa taas. 103 kami. Room 103. What more kapag napadpad kayo sa 104, akit na naman kayo, 105, 106, hanggang sa tuktok, guys. Yun lang, yung consequence, if ever. So, if may mga mabibigat kayong maleta, kailangan may lalaking matibay-tibay na magbubuhat ng lahat-lahat ng gamit nyo. So, magpapahinga na muna kami, babalik na lang ako kapag sa puppet show na tayo.